rin ay sinuntok mo siya ng ilang beses. Ngayon ang pagkakataon mo na ipaliwanag naman o sabihin ang iyong bersyon. Russell. Magandang gabi po, ma'am. Aha. Ang nangyari po talaga po ron, papunta po ako ng Quezon Ave at kakaliwa po ako. Hindi ko napansin na bawal po pala ron, so dumiretso po ako. Ngayon, nung dumidiretso na po ako, ang hindi ko lang po maintindihan, actually napansin ko lang doon sa salamin ko, binibidyo niya ako. Okay, iniisip, binaliwala ko po yun. So diretso ako, nag-take pa rin ako ng yung U-turn. So kung titingnan ko sa sarili ko, wala akong nilalabag na batas. Tapos nung nandun ulit ako sa may Quezon Ave, ang nangyari po sa akin, nagulat ako, binibidyo pa rin niya po ako. So ngayon, sabi ko, wala naman akong ginawang masama. So binaba ko yung salamin ko, binibidyo pa rin niya ako. Doon ako nagtataka sa kanya, tapos inano niya sabi ko, bakit boss, ano problema? Ito may video ka. Tapos inano niya sa mukha ko yung video. So ako naman, ang tendency ko, hinawi ko po talaga siya. Tapos nung hinawi ko, yung pinaka-video po, lumipad po. Ayun po nangyari. Then after po nun, hinawakan niya ako rito eh. Hinawakan niya po ako rito, hinawakan niya ako rito. Pilit naman niya akong binababa ko. Ay, bago po pala yan, ginanon po niya ako eh. Then after po nun, hawak niya ako. Tapos po, yung sa damit ko po, tapos galit na galit po siya. Tapos sabi ko sa kanya, bitawan mo nakako ko. Ayaw pa rin niya, hindi pa rin siya tumitigil. Minumura niya po ako. Nagagalit siya sa akin na hindi ko maintindihan. Then siyempre ho, nasa loob ako ng sasakyan eh. Wala naman ako magagawa dahil ang lahat ng puwersa nasa kanya, nasa labas po siya eh. So ang tendency na gusto ko nila makaalis po sa kanya. So ngayon, habang nung nangyari po yun, doon ho nangyari na para ko lang ho siya mapaalis. Nasuntok ko po talaga siya, pero hindi pa rin po siya bumibitaw. Talagang nakakapit po siya sa akin at hindi ko maintindihan bakit siya pilit na inilalabas ng sasakyan. Bakit hindi mo itinigil yung sasakyan, Russell? Kasi kita dun sa video eh, sinita ka niya, andun siya sa tabi ng pwesto mo sa kotse, pero umaandar yung auto mo. Tuloy ang nakita ng marami, kinakaladkad mo siya. That's also very dangerous, di ba? Ma'am, una po yan, huminto muna po ako. Tapos po, doon po, yan po yung ayaw na niya akong bitawan. Natatakot na rin ako sa kanya dahil, di ba sana ako isang officer, dapat ang gawin muna eh, hinga ka ng lisensya eh. Hindi po niya ginawa yun eh. So kung may violation ako, kaya malakas din ang loob ko, alam ko wala naman akong binayolate eh. Dahil hindi naman ako kumaliwa, nag-U-turn ako. So yun po ang tinitingnan, actually yun po yung nangyari po. Totoo ba na dinirty finger mo siya? Kasi yun niya, sa version niya kahapon, hindi naman niya itinanggi na nilapitan ka niya kasi may video rin. Ang sinasabi niya na sinabi rin niya sa'yo, pakiulit mo nga yung pagde-dirty finger mo sa akin. So, totoo ba yun, Russell? Ay, hindi po. Basta alam ko lang na nagalit siya nung hinawi ko talaga yung telepono po. Tapos nung nahawi ko po yun, ginanon na po niya ako sa mukha. Nung nagsimula. So, sino ang naunang nanakit sa inyong dalawa? Siya po. Okay. Bakit kahapon hindi ka agad humarap sa pulis? O nagpaliwanag o nagpunta ng presinto to give your side? Actually po, una ko pong pinuntahan po talaga yung abogado ko po eh. Sa kanila po ako nagtanong kung ano pa dapat kong gawin. Kasi kamukha po nung yung ganyan pong pangyayari, natakot na rin po ako eh. Tapos nung nalaman ko na rin na may 100,000 sa akin, parang sabi ko, parang wala naman yata akong ginawang hindi ayos ka ako rito ah. Tapos parang nagtataka rin, kumbaga yun yung nasa isip ko eh. Pero hindi naman ako nagtatago. Okay. Sorry, balikan ko lang. Kasi may litrato siya na duguan siya. Opo. Tapos yung damit din niya, duguan din at basag yung kanyang ilong. In fact, kailangan daw niya ngayon ipa-opera. Okay. Anong masasabi mo doon, Russell? Kaya po nagkaganyan yan, ayaw niya po akong bitawan. Ang paraan ko lang po, para akong bitawan niya, suntukin ko po siya. Ganun pa man din po, sinuntok ko na, hawak-hawak pa rin niya ako. Tapos po, malakas po siya eh. Kung mapapansin niyo, nahubaran niya ako, nung nahubaran niya na po ako, doon lang po ako nakatakas. Ang gusto ko lang naman ay makaalis na lang sa kanya.
Ganun po yung nangyari. Totoo po yun, na may nagkaroon talaga, nasuntok po talaga siya. Dahil yun na lang ang nakikita kong paraan para bumitaw po siya. Okay. Anong reaction mo ngayon na kinasuhan ka o nagharap na ng patong-patong na mga reklamo? Merong serious physical injuries, merong yung pananakit sa isang officer, etc. Anong recourse nyo ngayon dyan sa mga reklamo na ifinail ng kanyang kampo? Magkakaso rin po kami. Anong ikakaso mo sa kanya? Palagi ko, parehas din po eh. Okay. So, you're maintaining na may sarili siyang bersyon, pero ito rin yung bersyon mo. Kaya, magsasampa ka rin ng kaso against him. Ganun nga po. Anong reaction mo na dito sa nangyari? Dahil hindi ka rin, siguro, bunsod na rin ang hindi ka nagpakita sa media kahapon o kahit sa pulis. Ikaw ngayon ang na-demonize, ika nga, dito sa nangyaring ito. Siguro naman po pagdating ng haharapin ko na lang po siya kung yung sabihin ko sa nangyari po na yan, at least sa susunod po baka naman makita naman po natin kung ano po yung talagang totoo dyan. Okay. Doon naman sa mga nagtatanong, Russell, pasensya ka na ha, kasi alam mo naman yung problema natin sa traffic sa Metro Manila, di ba? So I'm sure ang tinatanong, bukod sa luxury, yung kotse, sports car, ano daw bang ginagawa ng isang sports car, a Maserati at that, sa napaka-traffic nating mga lansangan, especially at this time of the year? I don't know if you would care to answer that, but a lot of people want to know. Parang hindi ko. So far naman kasi sa nakikita ko, kamukha ho nung nagamit ko naman ho siya, medyo maluwag po yung kalsada nung mga oras po na yun eh. So, dun lang po naman. Okay. Anything more you would want to say to us or sa publiko? Explain mo yung panig mo. Baka meron akong hindi natanong sa'yo, Russell. Wala naman po, ma'am. Siguro naman po, kamukha po niyan. Willing naman po ako talaga na harapin kung ano man po yung mga nangyari po na yan. Maraming salamat sa iyo sa pagharap mo sa amin ngayong gabi. I don't know kung if you would agree, no, but we have on the other line ang chairman ng MMDA. Is it okay for you to stay there? Or I'm giving you the choice because you might think that this is going to be unfair sa iyo kung baka may sabihin din si MMDA chairman Francis Tolentino. Pwede po wag na muna po. Okay. In that case, maraming salamat sa iyo sa pagharap mo sa amin ngayong gabi. Russell Inco, magandang gabi sa iyo. At ngayon po naman, makakausap natin at hinga natin ang reaksyon. Ang chairman ng MMDA, si Chairman Francis Tolentino. Chairman? Hi, magandang gabi po, Jessica. Magandang gabi sa inyo mga taga-subaybay. Narinig niyo po yung interview ko kay Russell Inco kanina. May reaction po kayo, Chairman? Hindi ko po narinig ng buo kasi latter part na lang po nabigyan nata ako ng audio. Pero naririnig ko yung siguro kuha ko yung gist ng sinasabi niya. Ang version niya po, hindi niya maintindihan kung bakit siya sinita dahil hindi nga raw siya kumaliwa. Dahil alam niya wala naman siyang bawal na ginawa. At ang kinaka-offend daw niya ay yung pag-video po sa kanya nitong si MMDA Constable Adriatico. At kaya daw niya nasuntok dahil yun na lang daw yung naisip niya paraan para makawala itong si Adriatico sa kanya dahil hinawakan din daw po siya sa kwelyo at pilit daw pong binivideohan. Ano po masasabi niyo, Chairman? Palagay ko po, may halong kasinungalingan na po kasi yung sinasabi po ni Traffic Constable Adriatico, kakaliwa, so sinita siya, nag-U-turn pa, binalikan uli. He was there for the second time right in front of the Traffic Constable. So, doon pa lang siguro, meron ng pagkakamali. Lahat naman po ito naka-videotape. Yun nga po rin siguro yung purpose ni Traffic Constable Adriatico na kunan nito for evidentiary purposes dahil marami naman nangyayaring ganito. Kung wala po yung video wala po tayong panghahawakan ngayon dahil malayo yung aming CCTV although nakuna ng bahagya. Yun po siguro sinasabi na hinawakan siya kaya nakalagkad, parang napaka-imposible naman yun, tumatakbo, yun po yung naging dahilan ng pagkakalagkad. Pwede naman niyang itigil yun, pwede niyang kausapin. So, inamin niya na sinuntok niya
basagang ilong, duguan. Inamin niya po yun. Yun pa lang po ay talagang clear admission of the offense committed. So, doon pa lang ho, salungat na po doon sa mga premise niya na kaya siya nanuntok ay dahil gusto niya makapigla. Tigil lang po niya yun. Mawawala. Yung sinasabi kasi ni Traffic Constable, gusto siyang isalya doon sa parang barandilla. Yun po yung balak gawin itong si Ginoong Inco. So maganda po rito siguro, Ma'am Jessica, kung talaga nagsasabi ng totoo yan, si Ginoong Inco, may karapatan naman siya, ipalay detector test na lang. Nang sa ganun po, malaman kung talagang totoo yung kanyang sinasabi. But we stand by our man. May nabalitaan ako ng sabi ni Caso. Pinacheck ko po yung records niyan. He was hired 6 years ago, 2008. At ang report po sa akin ng aming personnel department, clean record po siya. Wala po siyang kaso. So, taliwas po sa sinasabi na marami daw pong kaso, hindi po totoo yun. We stand by our man and yung pagpa-file ng kaso ng kapulisan ng Quezon City sa Piskalya, patuloy po naming bibigyan ng legal assistance si Ginoong Adriatico na kitang-kita naman na naapi. So yung hustisya po rito para po doon sa nasaktan na tao na sinusuntok habang tumatakbo yung sasakyan. At ito po ay lalabas siguro yung katotohanan doon sa piskalya at sa husgado. So, siyempre po, ididepensa niya yung ginawa niya. Ngayong alam niya na wala pang warrant of arrest, lumabas siya. At saka, yung aspeto ng spontaneity. Spontaneous po yung sinasabi ni Ginoong Adriatico. Ito po yung version niya, tuloy-tuloy po yan. As compared to a person defending himself who probably was coached after more than 24 hours or after more than 1 day by lawyers or probably by image makers. So, magkaiba po yun Yung ito po, pagkatapos pa lang ng insidente, yun na yung version. Yung isa po, nawala, nagtago. Kung hindi niya man aminin nagtago, siguro po naka-coach o na-rehearse na po yan. Chairman, sabi ho ni Mr. Inco, sinaktan din daw siya nitong si Adriatico. In any case, yung video po kasi nasa likuran, kuha po from the back, ano? Opo, So, yung wala hong... isang kabady niya, yung isang kabady niya na tumulong din, medyo malayo na yung kuha, yung po yung nakuhang version. Kasi yung kuha daw nawala ho yung cellphone ni Mr. Adriatico. Okay. So sana yun ang asahan natin to establish kung sino unang nanakit o ano ba ang conversation na nag-transpire sa pagitan nila. No? Pero lumalabas po talaga nanakit si inamin na niya si Mr. Inco. Inamin niya pinagsusuntok niya sa mukha So, irrespective of the premises given why it arrived to that point, the mere fact that you admitted, yun na po yun. Okay. Maraming salamat po, Chairman Francis Tolentino. Maraming salamat po. Magandang gabi po sa inyo. Yes, magandang gabi po sa inyo. Samantala sa iba pang mga balita, nasa Turkey na si Pope Francis para dumalo sa isang interfaith dialogue kabilang ang mga Muslim leader at ilang Orthodox Church leaders doon. Dito sa Pilipinas, magkakaroon din siya ng dialogue sa ilang Muslim leader.